Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit, nagbabagang at tila sumasabog na talakayan na naman ang haharapin natin ngayon dito sa #WalkWithLand. Isang blind item muna tayo para magkaalaman kung sino ang may utak politika sa bansang ito. Sino itong nagpapakilalang social activist at intellectual leader, kuno ng isang religious organization na imbes na magpalaganap ng pag-ibig at kapayapaan ay naghahasik ngayon ng matinding pagkakabahagi. Sino itong akademiko na biglang naging political strategist at nangangaliiti dahil hindi niya makontrol ang boto ng isang malaking grupo? Truth bomb, walang iba yan kundi si Dr. Melba Magay. Mga kababayan, nakakapanghina ng tuhod, nakakagigil at parang gusto mong ihampas sa pader ang ganitong klasing diskurso. Mantakin ninyo, pinaratangan ba naman ang Iglesia ni Cristo at ang Kingdom of Jesus Christ na bahagi raw ng isang malawakang destabilisasyon para pabaksakin ang gobyerno? At ang mas matindi, tinawag pa niyang kulto ang mga ito. Nanawagan siya na magsanib puwersa ang Katoliko at Protestante para tapatan ang INC dahil lang sa kanilang kaisahan sa pagboto. Ano ito? Politika o pananampalataya? Anong klaseng destabilisasyon ang sinasabi mo, Doc? Habang ikaw ay abala sa pagbubuka ng bibig sa air-conditioned room mo para mag-akusa, ang Iglesia ni Cristo at si Senador Rodante Marcoleta ay abala sa paglalatag ng tulong at paglingap sa ating mga kababayan sa Mindanao na niniyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Doon muna tayo sa totoo, sa kalulugar, sa daldal o sa gawa. Okay bakit kailangang malaman ito ng ating mga kababayang taxpayers, ng ating mga masisipag na OFWs na nagpapakapuyat sa ibang bansa at ng masang Pilipino? Dahil ito ay isang direktang banta sa ating kapayapaang panlipunan. Kapag ang mga tinatawag na influencers o activists ay nagsimula ng gumamit ng relihiyon para maghasik ng puot, ang buong bansa ang nadadamay. Panoorin ninyo ang naging pahayag ni Dr. Melba Magay. Okay, ito na po. Tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plus. Okay, yun po yun So sinasabi niya po na kulto itong dalawang reliyon na nabanggit, no? Pero alam niyo po, no? Habang nagsasalita po siya ng ganyan, ay tumutulong naman po ang Iglesia ng Cristo sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? Sabi niya, panahon na para tapatan ng Katoliko at Protestante ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil daw ang black voting o ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo sa eleksyon ay sumisira sa demokrasya. Patawarin po tayo ng may kapal. Anong klaseng lohika mayroon ang isang doktor na katulad mo, Sa ilalim ng ating saligang batas, ang Konstitusyon ng Pilipinas, malinaw ang freedom of religion at ang right to association. Kung ang isang reliyon ay nagkakaisa base sa kanilang doktrina at pananampalataya, kailan pa naging labag sa demokrasya ang pagkakaisa? Hindi ba't ang demokrasya ay kapangyarihan na nakakarami? Kapag ba hindi pabor sa pinaburan mong politiko ang ibinoto ng isang grupo, tatawagin mo na silang banta sa gobyerno? Ito ang tinatawag nating political opportunism at religious bigotry. Gagamitan ang salitang demokrasya para lang itulak ang sariling political interest. At ang masakit pa rito, tinawag mo pang kulto ang mga taong may ibang paniniwala sa iyo. Yan bang aral ng Kristyanismo?
ang mang-insulto at magbintang ng walang ebidensya? Ay nako, Dr. Magay, mukhang nagkakalituhan na tayo sa iyong mga advokasya. Okay, dito tayo papasok sa ating deep explainer. Himay-himayin natin ang batas, ang kasaysayan at ang tunay na motibo sa likod ng mga ataking ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa buong mundo, hindi lang sa kanilang naglalakihang kapilya, kundi sa disiplina at pagkakaisa. Ang kaisahan sa pagboto o ang tinatawag ng iba na black voting ay hindi isang political na imbensyon. Ito ay bahagi ng kanilang biblical na doktrina ukol sa pagkakaisa. No? Nakasulat yan sa Biblia. Walang pinilit, walang tinakot. Ito ay kusang pagsunod sa mga miyembro para sa kaayusan. Ngayon, bakit galit na galit ang mga katulad ni Dr. Magay? Simple lang, dahil hindi nila makuha ang endorsement ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang mga pamanatong politiko. Kapag ang isang politiko ay natalo sa eleksyon, imbis na tanggapin ang pagkatalo at suriin ang sariling kakulangan, ang sisisihin ay ang Iglesia ni Cristo. Sasabihin na, nilabag ang demokrasya. Katarantaduhan, di ba? Ang pagboto ng nagkakaisa ay isang lehitimong exercise ng political and religious freedom. Pangalawa, ang akusasyon ng destabilisasyon. Ito ay isang napakabigat na salita. Sa ilalim ng ating revised penal code, ang destabilisasyon o ang pagtatangkang pabaksakin ng gobyerno ay maaaring mauwi sa krimen ng sedition o rebellion. Mayroon ka bang hawak na ebidensya, Dr. Magay? Mayroon ka bang dokumento mula sa intelligence community na nagpapatunay ng Iglesia ni Cristo ay nag-oorganisa ng kudita o rebellion? Wala. Puro ka haka-haka, puro ka espekulasyon, puro ka paninira. Dito pumapasok ang tinatawag nating legal genius at tapang ni Senador Rodante Marcoleta. Si Senador Marcoleta na kilalang tagapagtanggol ng katotohanan at may matalas na pang-unawa sa batas ay hindi nananahimik. Alam ni Marcoleta na ang ganitong mga irresponsableng pahayag ay mapanganib. Ang tugon ni Marcoleta at ng Iglesia ni Cristo ay hindi sa pamamagitan ng marahas na salita o gulo, kundi sa pamamagitan ng lingap, pamamahayag at humanitarian aid. Okay, ha? Okay, habang ang mga social activists sa Maynila ay nagpapakasasa sa paggawa ng mga press release at webinar para maghasik ng intriga, ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo at ni Senador Marcoleta? Tignan natin ang realidad sa Mindanao. Isang magnitude 7.8 na lindol ang yumanig sa General Santos City, Sarangani at iba pang karatig lugar. Maraming kabahayan ang nawasak, maraming pamilya ang nawalan ng masisilungan at marami ang nagutom. Sa gitna ng trahedya, nasa ng ingay ni Dr. Magay? Nasa ang tulong ng mga nagpapanggap na tagapagtanggol ng demokrasya? Pero ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation, kasama inisyatiba ni Senador Rodante Marcoleta, ay agad na lumipad patungong Mindanao. Nagdala sila ng libo-libong food packs, sako-sakong bigas, malinis na tubig, at mga medikal na supply para sa mga biktima ng lindol. Ano man ang reliyon ng mga ito, Katoliko, Protestante, Muslim o INC man, lahat ay biniyayaan ng lingap sa mamamayan. Ito ang sampal sa mukha ng mga kritiko. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi nakikita sa galing mong mag-uri at magtawag ng kulto sa iyong kapwa. Ang tunay na pananampalataya, mga kaibigan, ay nakikita sa oras ng kagipitan. Kung ang INC ay bahagi ng destabilisasyon, bakit sila ang nangunguna sa pagpapatatag at pagtulong sa mga komunidad na pinadapa ng kalamidad? Ang isang grupong naglalayong mapabaksak ng pamahalaan ay maghahasik ng kaguluhan, hindi magtatayo ng buhay at magbibigay ng pag-asa. Senador Marcoleta proved once again
that leadership is about service. Hindi siya natakot sa mga banta o batikos ng mga elitistang kritiko. Nanindigan siya kasama ang INC para ipadama sa mga kapatid nating taga Mindanao na hindi sila nag-iisa. Ito ang buweltang selyado ng gawa, hindi ng laway lang mga kaibigan, ha? O ngayon, ha? Dr. Melba Magay, nasa ng iyong tapang? Nasa ng iyong mga kasamahan na saksakan ng galing mag-analisa sa social media? Tinawag mo ang INC at KOJC na kulto. Tinawag mo silang banta. Pero tinanong mo ba ang sarili mo kung sino ang naitulong mo, kung ano ang naitulong mo sa mga biktima ng lindol sa Jensan? Huwag mo kaming madaan-daan sa mga mabulaklak mong salita at academic titles. Ang kailangan ng bayan ngayon ay pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Ang panawagan mong tapatan ng Katoliko at Protestante ang INC ay isang lantarang pag-imbita sa religious war. Napaka-irresponsable, napaka-mapanganib. Ganito ba ang gusto nating mangyari sa Pilipinas? Ang mag-away-away tayo dahil lang sa politika? Gising Pilipinas. Huwag tayo magpapabudol sa mga ganitong klasing lobo na nagpapabalat kayong tupa. Ang Iglesia ni Cristo ay napatunayan na sa mahabang panahon ang kanilang katapatan sa pagtulong ng bayan, sa pagsunod ng batas at sa pagiging disiplinado. Si Senador Marcoleta naman ay subok na sa pagtatanggol sa karapatan ng mga inaapi at sa pagbisto sa mga peking advokasya. Kaya ikaw, Doc, kung wala kang magawang mabuti para sa mga kababayan natin sa Mindanao, manahimik ka na lang. Huwag mong gamitin ang pulpit o ang iyong organisasyon para maghasik ng lason sa utak ng mga kabataan. Malinaw ang motibo mo, politika, personal na interes at galit dahil hindi mo mapasingkot ang isang matatag na institusyon. Ang hatol nila, ang paliwanag ng henyo, napakasimple lang. Ang punong mabunga ay siyang laging binabato. Ang Iglesia ni Cristo at si Senador Marcoleta ay patuloy na magbubunga ng kawang gawa, disiplina at pagmamahal sa bayan. Kaya asahan na natin na ang mga taong walang prutas na may bigay, kundi pait ay patuloy na magbato ng putik. Pero sa huli, ang katotohanan ang laging nagwawagi. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. We are on the road to 100,000 to show the strength of our community. Join us. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng may kapal at kita-kits sa susunod na laban. Paalam.